ang nakaraan sa PBB Lucky Season 7 sa pagharap sa kanilang 5th Lucky Task. Ikaw ang inaatasan kong maging leader. Oh my God! Nagsimula ng buksan ng housemates ang kanilang packs to learn. Kailangan ninyong makalikom ng 20,000 pesos para makauwi ng Pilipinas ang nanay ni Maymay. After all she's gone through here, Maymay really deserves it. At ngayong gabi, makalikom kaya ang housemates ng 20,000 pesos upang mapagtagumpayan ang kanilang lucky task. Narito ang resulta ng inyong 5th Lucky Task. Kasabay ng pagharap sa lucky task, isa namang malaking pagbabago ang matatanggap ng housemates. Wala ba kayong napapansin? Nag-eyebrows ka? Pumuputi ka? Hindi! Mahirap pa sa'yo sabihin maganda ako. At abangan ang isang matinding desisyon ni Vivory na magbabago sa kanyang buhay kasama ang kanyang ina. Lahat ng yan dito lang sa PBB Lucky Season 7. Sa huling araw ng pagbubukas ng Packs to Learn, maagang gumising ang teen housemates. Last day! Woo! Woo! Ngayon na ang huling araw para sa inyong salon library. Yeah. Handa na ba kayo? Handa na po. Bago magbukas ng kanilang salon, si Maymay hindi pa rin makalimutan ang mensahe ni Enrique para sa kanya. Konti na lang ha, makikis na kita. Kunti na lang, mayakap na kita. Ngayon, kilala ka na, Timay. Magiging Maymay ko. Maymay ko! Yung Maymay ko to. Grabe, boy! Ilang sandali pa, Come on, come on! Everyone! Everyone, activity area! Ayan na! All we have to do, ibigay lang po namin yung best namin, kuya, kasi mapagtagumpayan man po namin o hindi po kami magsisisi sa ginawa po naming hard work. Po yung first customer namin, ma! Yes! As the leader and as the manager of the salon, na dapat ko pong gabayan yung mga empleyado ko if ever pag di nila alam kung anong service na ginagawa nila. Hair spa for short hair! Who's available? Kisses! Medyo nahuhusgan ko po yung capability ko po na as the leader, sinaisip ko na po parang focus na po ako sa role ko, na concentrate na po talaga ako na this is my work. Kisses, lift your hair. Ito po, mama. Para di po kayo madumihan. Good job, Kenneth! Good job, Timay! Good job, good job. Sila po lahat po yan nag-improve, naging maayos po yung mga mga service na ginawa. Proud po ako sa kanila kasi nakita ko po talaga yung hard work nila, determinasyon nila, na ma-reach po namin yung goal namin. pagkatapos maserbisyohan ng mahabang pila ng mga kliyente, ang ibang housemates ramdam na ang pagod. Nahihilo na ba kayo? Hindi. Kanina sa pedicure nakaganyan ako. Sakit pa nga yung ulo ko. At may mga kliyenteng naiinip na. Okay lang po ba kay ate? Ma'am, is she working? Yes! Sa kabila ng pagod, na isipan pa ring aliwin ng housemates ang kanilang mga bisita. Show me how. Nagpatuloy ang kasiyahan ng isang espesyal na kliyente ang pumila para suportahan ang mga housemates. Hello po! Welcome po to Packs to Learn! Blow dry! Pwede na po kayong pumasok? Hindi tayo makapag-swimming mamaya. Hello po! Welcome po to Packs to Learn! Si Marco po yung attendant? Ako po yung manager? Yung po. DJ Chow-Chow. Oo! DJ! Maya-maya, inasikaso na ni Marco si DJ Chacha. My God! Bonggahan mo So I try my best po. Nagmamadali po kayo? Kaunti po. At yung chacha kung pangit po pagkatapos ang lalabasan.
Marco, mag-relax ka lang. Huwag ka mataranta. Kaya mo yan. Tapos na po. Okay na po. Ingat ka po, Darlan po. Si Marco yung mag-service sa akin. Okay naman yung service kasi nagtanong sila. Yung parang nasa salon ka talaga. Tatanong ano pong gusto nyo, okay ka lang po ba? Ayun. So, thumbs up guys. Galing. Maya-maya'y pumasok na ang huling kliyente ng mga housemates. Ito po. Ang ganda. Okay na po. Guys, tapos na po si ma'am. Ingat po kayo palagi. Hindi lang po talaga namin ginawa to para sa ikapanalo po ng Lucky Task. Ginawa po namin to para kay Ate Maymay at sa pamilya niya po. Kaya sobrang importante po. Proud na proud po ako sa kanila kasi nagawa po nila ng maayos ang trabaho po nila. Pero well, I'm a little bit nervous kasi baka hindi namin nalagpasan yung 20K. Ivory, buksan mo yung lalagyan. Sa loob ng hawak mong sobre ay ang lahat ng inyong kinita. Paglabas sa confession room, agad tinipon ni Vivory ang housemates. Housemates, sa loob ng 2 araw, kayo ay sumabak sa hamon ng pagnenegosyo. Naging sapat nga ba ang inyong sipag at tiyaga para malikom ang 20,000 piso? Housemates, narito ang resulta ng inyong 5th Lucky Task. Proud na proud po ako sa sarili ko, kuya. Now, with the help of the other housemates po, I think this is like the biggest achievement that I've ever achieved in my whole life. Housemates, binabati ko kayo sa inyong tagumpay at sa paglikom ng 30,410 pesos. Years of joy po, kuya, syempre, kasi yung doubts ko po sa sarili ko, nawala po lahat. Parang worth it po lahat. Masayang masaya lang po talaga ako. Ikaw ang itinalaga kong leader ng task dahil alam ko ang kakayanan mo. Dahil sa kabila ng pagdududa mo sa sarili mo, pilit mo itong nilalagpasan. At kahit hindi ka sigurado sa sarili mo, ako, Vivory, sigurado ako sa iyo sa kakayahan mo. Salamat po. Sa gitna ng kasiyahan, May mahalagang anunsyo si Vivory. Gusto kong malaman ng lahat. I mean, alam niyo na lahat siguro, except sa isang tao. Itong halagang to, para sa abuloy ng pamilya mo, Ate May. Oh, thank you. At since nalagpasan natin yung 20K, may bonus. And ang bonus na to ay a chance to meet your mother. Maraming salamat talaga. Kasi nga, my God, ang laking halaga nito. Promise. Salamat. Pinasaya niyo ako talaga. Yay! Hindi ko ma-explain yung saya po sa puso na ganito po, kuya. Nang dahil sa housemate, mapupunta ko si mama dito. Hindi po mababayaran po na kahit ano yung pagpapasalamat ko sa kanila. Maymay, iyang halaga na hawak-hawak mo na. Gaano kalaking tulong yan sa tingin mo? Sobra po, kuya. As in po, sobrang-sobra na pong tulong to.
Para po kay Papa Joe. Kahit hindi man niya ako nakikita, kuya, na masaya ako ngayon. Alam na lang ko, kuya, na masaya siya para sa akin. Tsaka hindi lang sa akin, pati na rin yung sa mga housemate nga po na talagang they did their best to get this, na makatulong din para sa kanya. Hindi ko na siguro makikita yung tawa niya. Pero siguro, ramdam na ramdam ko po sa puso ko na masaya siya para sa akin. Yan po, kuya. Ayoko na sana umiyak eh. Huwag ka nang umiyak. Ang mahalaga, alam mo na masaya siya. Nasa puso mo. Opo. Matapos kausapin ni Kuya si Maymay, kinausap niya muli ang lahat ng teen housemates para sa isang bonus na regalo dahil sa pagkakapanalo nila sa kanilang 5th lucky task. Kayo naman, housemates, ang bibigyan ko ng makeover. Susunod, abangan ang masayang makeover ng mga housemates. At anong klaseng makeover ang ibibigay kay Vivory? Hello po! Hi! Sa pagkapanalo sa kanilang 5th lucky task, talaga namang naipadama ng housemates ang kanilang pagmamalasakit para kay Maymay. At super excited na nga ang lahat para sa kanilang magiging makeover. Hello Philippines and hello world! Nakita natin sa mga nakaraang araw ang pag-angat ni Vivory sa kanilang 5th lucky task. Pati na rin ang pag-usbong ng kanyang kumpiyansa sa sarili dahil sa pagiging task leader. Pero bago pa man dumating sa puntong ito, maalalang merong humahadlang kay Vivory para maipakita ang tunay na sarili sa mga kasamahan. Ano nga ba ito at ano ang mga magiging kaganapan na lalong maglalabas sa kumpiyansa ni Vivory sa sarili? Narito, panoorin nating lahat. Sa pagpasok ni Vivory sa bahay ni Kuya, nagpakilala siya bilang isang talentadong bata mula sa Bohol. Hi, I'm 16 and I'm from Bohol. I know how to sing, dance, and act. Hindi ko marunong magluto, kaya gusto kong matuto. Don't worry, I will teach you. Yes! I will teach you. Ngunit sa kanyang personal na pagpapakilala sa mga kasamahan, isang bagay ang tila ikinahiya niya. Hello! Hi. Hi! Hi! Very cute. She's so cute. I think she was cute. You look beauty. I feel 50-50 uncomfortable, comfortable. I think I'm insecure with something. The thing that holds me to not to get close to them. Yung pagiging balbon po, kuya. At sa gitna ng paninirahan sa loob ng bahay, kapansin-pansin na hindi naglalabas ng saloobin si Vivory tungkol sa kanyang pagiging balbon. Vivory. Ito rin, ganda rin na eyebrows nito, no? Hindi pong konting linis lang, tas okay na. Pero ikaw, ayaw mo pa? Ayaw pa? Siguro paglabas ko. Naglabas na lang. Alam mo bang gusto ko nang kumain ng sinangag? Oh my God! Mag-shave ka muna. Ang sakit. I hate you. Hindi ako mahiyain po, kuya. Tapos pag biglang pinag-usapan po yung insecurity ko, yung parang bigla pong, for example, sobrang taas po ng confidence ko, tapos bigla pong babagsak. Bakit mo kinoconsider na insecurity yung pagiging balbon mo? Siyempre kasi kuya, nung bata pa po ako, nabubuli po ako. Yung parang masakit talaga kuya kasi parang nalilito sila kung babae ba ako lalaki. Tapos yung masakit talaga is sinabihan na, pinaglihi ka ba sa unggoy? Ganun po, kuya. Parang sakit-sakit po.
But I never stopped dreaming. I never made it as a reason na hindi to pa rin pangarap ko. Dumating din ang pagkakataon na hinikayat ng mga girls si Vivory na mag-wax ng kanyang facial hair tulad ng karaniwang ginagawa nila. Masanay ka eh. Once na nasaktan ka na, Vivory. Pero dapat, di ba? Pag lagi ka sinasaktan, siya. Double meaning. Mas magaganda siya. Maganda na eh. Eka. I'm excited! Yung lalaki. Kaya yan. No! Talagang nangyari rin sa akin yung vibe. Come on. Let's survive this girly thing. Pero bago pa man ito mag-wax, kinonsulta niya ito kay kuya. Natatawa po, kuya, kasi sinabi mo ni Penich kay Heaven po, kuya, na i-wax daw yung facial hair ko dito. Ano pakiramdam mo tungo sa bagay na to? Yun nga, kuya, na-excite, na natatakot. Handa ka na ba? Siguro. Kaya ako natatanong ang mga bagay na ito. Kasi alam ko na malaking desisyon ito para sa'yo. Buo dapat ang loob mo. At nagabayan ka ng gusto. And I haven't consulted my mother. Tama. Sa palagay ko, na kailangan din makapag-usap kayo tungkol sa desisyon mo. Kasi nanay mo siya. Ipagpaliban muna natin ang desisyon mo. Give it time. Okay. Ang pagkakaroon mo ng ganyang katangian ay hindi mo dapat i-consider na kabawasan sa pagkatao. Hindi yan dapat maging hadlang para maging maganda ang tingin mo sa sarili mo. Ang mahalaga ay ang pagkatao mo. Hanggat mabuti ang puso mo, ay wala kang dapat ipag-alala. Kapag gagawa daw ako ng desisyon, dapat parang buo na sabi ko sa inyo. Tapos, dapat Oh my God! Dapat ka! Nagdadalang isip ka Dapat kasi. kumonsulta muna sa expert, tsaka kausapin muna si mama, ganun. Sa mga susunod na araw, pag-uusapan muli natin ito. At kung meron ka mang gustong gawin o desisyon para sa sarili mo, gusto ko ay handa ka na. Susunod, abangan ang masayang makeover ng mga housemates. At anong klaseng makeover ang ibibigay kay Vivory? Kinaumagahan, kinausap ni Kuya si Vivory tungkol sa mangyayaring makeover at muli nilang pinag-usapan ang facial hair ni Vivory. Vivory, Po. nasabi ko sa iyo dati na gagabayan kita sa prosesong ito, hindi ba? Opo. Sa puntong ito, sa proseso, para mas magabayan ka tungo sa desisyon na gagawin mo. Meron akong inimbitahan na isang eksperto tungkol sa ganyang kalagayan. Anong pakiramdam mo rito? Na-excite po, kuya, na natutuwa. Sabi ni Kuya, may pupunta daw expert. Talk to us girls about that. Yeah. It's very important na mabigyan ng solusyon yung kay Vivory. Kasi it gives us confidence, Kuya. You have questions? What's your concern about that? You want it to be removed? You want to ask why do you have that? All. Both. Both. That's what you call hirsutism. It's a condition wherein you have hair sa mga unwanted areas. Pero don't worry kasi ang daming patients na ganon. Hindi lang ikaw. Marami po kaming natutunan sa kanya. Siyempre, at your age, may marami ka namang options talaga. You can have it wax, you can have it thread,
pwedeng shave. Mas maganda, maaga sana, ma-address na siya with the use of laser. Well, for sure, Kuya, she will look better po with her facial hair taken away. Hindi mo maiiwasan masaktan dahil kahit anong gawin mo talaga, kahit sinong makakasalubong mo, lalo na yung mga taong hindi mo pa kilala, i-judge ka talaga nila. Kaya talagang importante yun sa kanya. Ano bang advice ng parents mo? Well, I haven't consulted my parents pa po. Okay. Walang kaalam-alam si Vivory na kausap ni Kuya sa confession room ang mama ni Vivory. Magandang gabi. Magandang gabi po, Kuya. Kaya kita inimbitahan ngayon dahil kamakailan lang ay lumapit sa akin si Vivory. Dahil meron nga siyang isang desisyon na gustong gawin. Siguro yung kanyang mukha, yung bigote. Tama ka. Minsan niya yung humingi siya ng pahintulot. Sabi niya, Mama, pwede mang tanggalin itong bigote ko. Sabi ko, bakit naman anak? Maganda ka naman kahit meron kang bigote, nagmana ka nga sa akin. Hindi naman yan isang palaking issue. Kaso lang, bilang isang ina, nakakonsensya rin ako kasi hindi ko pinansin yung tinutukso na siguro siya sa kanya kahit hindi niya kaklase sa iba, palagi ko siyang pinagsabihan na ang mahalaga yung ugali mo, yun ang pinaka-importante. Talagang swerte ako bilang isang ina na hindi ko na-expect, Kuya, na ganun pala si Vivory kapursigido. Kahit noon yung kabataan ko, ako rin may talent din ako pero hindi ako kagaya niya. Nagpasan niya yung kakayahan ko at bilib na bilib ako sa kanya, Kuya. Marami akong sasabihin sa kanya. Gusto kong mag-sorry. Gusto kong i-congratulate at sasabihin sa kanya na anak, di lang ako proud sa'yo. Very, very proud ako sa'yo. Talagang sasabihin ko sa kanya, idol kita, magaling ka. Sigurado ako na labis na ikatutuwa ni Vivory lahat na gusto mong sabihin sa kanya. Naniniwala ako sa sinasabi mo na ang importante ay ang kalooban ng isang tao. At naipakita naman ni Vivory yun dito sa loob ng bahay ko. Pero kasabay nito, gusto ko rin matulungan ang lahat ng housemates ko. Kasama si Vivory doon. Ang mga insecurities na kanyang nakuha, gusto ko sana ay maalis na yun. Pagtulungan natin yun. Yes, Kuya. Kaya gusto ko ay magabayan mo siya sa desisyon niyang gagawin. Okay po. Susunod! Ano nga ba ang magiging desisyon ng mag-ina tungkol sa makeover ni Vivory? At abangan ang bagong look ng mga housemates sa pagbabalik ng PBB Lucky Season 7. Ang anunsyo ng makeover sa housemates, dumating na ang glam team na magme-makeover sa kanila. Welcome sa aking bahay. Thank you po. Salamat po. Hindi naman siguro lingid sa inyong kaalaman na kayo'y inimbita ko para sa makeover ng aking mga housemates. Maya-maya pa ay nagsimula na ang hairstyling ng mga housemates. Second time, magpag-picture ng tao. Kinabahan ako! Si Edward po, Kuya, medyo oblong po yung hair niya. Much better na haircut sa kanya, medyo sleek para mas magmukhang square proportion po sa face niya po. Si Felix po, nakikita ko po yung medyo fining hair ng buhok niya, saka yung shape ng mukha niya, medyo squarish ng konti. So, I think it's better for her po yung medyo bawasan natin yung length niya para magmukha mas lalo makapal yung buhok niya. Yung kay Christian po, Kuya, need lang po i-clean yung side and then shorten dito po sa back para pag inaayos niya, mas makikitang forma po dito sa harap. Si Christine naman po, i-soften natin yung layer sa harapan niya. Si Marco po, medyo mahaba na po yung buhok niya. Maganda sa kanyang, i-keep lang natin yung length niya sa ibabaw, tapos ipisan sa side.
Si Heaven naman po, siguro we can give her a square layered just to soften it para mas maganda yung movement ng buhok niya. Since maganda naman, ang ganda-ganda ng mukha niya. Si Maymay masyado pong mahaba, masyado yung buhok niya para sa tsura niya. Actually, maganda sa kanya kung mag-square bob tayo, at least above the chin. Si Young. Faded yung side, tapos pompadour, kuya. Clean yung side, then nakataas yung ibabaw, kuya. Si Kisses po, yung bangs niya masyadong mabigat para sa personality niya. So, we can still keep the bangs, but i-soften it po. Ang tawag po namin annoying bangs. So, medyo maikli po sa gitna at pahaba po sa side. Be who you are, yeah, that's the motto. Doing our thing like, uh-oh. Show 'em what we got like we won the lotto. Kung ang iba ay nagsimula na ang makeover, si Vivory naman kausap ni Kuya sa confession room. Dumating na ang takdang panahon para tuunan naman natin ng pansin ang sarili mong pagbabago. Alam kong isang mahalagang desisyon ang kailangan mong gawin at gusto kong makasigurado na nakausap mo na ang lahat ng tao para magabayan ka ng tama at kasama dito ang iyong nanay. Nasa kanya po talaga yung desisyon. She's still my mom. Siya po yung palaging nakakasama ko po. And then she's the one who's making decisions po. Vivory, Kuya? gusto kong malaman mo na kung anong huling desisyon man ang gagawin mo, na ipinagmamalaki kita. Maraming salamat po talaga, Kuya, for believing in me. Alam ko rin naman kung gaano ka-importante sa iyo to. Lalo pa, isa ka ng dalaga. Kaya gusto kong makausap mo ang nanay mo. Oh my God! I'll tell you forever and ever. Vivory, Kuya? ito na ang pagkakataon mo para kumonsulta sa iyong nanay. Okay po. Ano man? Kaan naging kato nga transformation. Kuya ka? Ikaw! Everything, yes. Oh, ikaw, sama. Si Papa, okay ra? Basta unsay ikalipay nimo, support namin ni Papa, gasabot namin ni Papa. Ana. Wait, so unsay reaction? Pero kung pwede dili sa hilabtan, di ba? Pero karon nakasabot nako kay reaction sa ubang mga teenagers na may bigote. So, nasaktan ka. Oh, good kay ibi ako so. Nga ba po ni reason nga nung ila kong pangsungon nga na. Yes, awa may problema si Papa siya nga no problem. Ikaw 16 naman ka. This is a big blessing for you. We're happy ko nimo na. Very happy. Vivory, ano ang desisyon mo? Thumbs up po, Kuya. Agree po ako, Kuya, sa pagbabago. Okay lang, Kuya. Walang problema sa akin. Wala. 100%, 101%. Go. Para sa kaligayahan ng anak ko. Handa ka na? Handa na po, Kuya! Woo! Abangan bukas! Masasaksihan na ang pinakahihintay na makeover ni Vivory. At sino nga kaya sa mga nominadong sina Christian, Kisses, Heaven, Fenech at Marco ang tuluyan ng lalabas ng bahay ni Kuya? Abangan yan sa 3rd Eviction Night ng PBB Lucky Season 7. Ang nakaraan sa PBB Lucky Season 7 sa pagharap sa kanilang 5th Lucky Task. Ikaw ang inaatasan kong maging leader. Oh my God! Nagsimula ng buksan ng housemates ang kanilang packs to learn. Kailangan ninyong makalikom ng 20,000 pesos para makauwi ng Pilipinas ang nanay ni Maymay. After all she's gone through here, Maymay really deserves it. At ngayong gabi, makalikom kaya ang housemates ng 20,000 pesos upang mapagtagumpayan ang kanilang lucky task. Narito ang resulta ng inyong 5th Lucky Task.
Kasabay ng pagharap sa lucky task, isa namang malaking pagbabago ang matatanggap ng housemates. Wala ba kayong napapansin? Nag-eyebrow